tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pagsabog ang muling yumanig sa labas ng Kyiv matapos tamaan ng ballistic missile ng Russia ang isang pribadong lugar ng pagsasanay militar na pinagdarausan ng isang pagtitipon ng industriya ng depensa. Kinumpirma ng mga opisyal ng pamahalaan ng Ukraine na hindi bababa sa 10 tao ang nasawi habang halos 100 iba pa ang nasugatan sa pag-atake. Naganap ang insidente sa gitna ng isang mahalagang pagtitipon na dinaluhan ng mga lokal at dayuhang kinatawan mula sa sektor ng depensa. Ang madugong pag-atake ay nangyari isang araw matapos makipagpulong si Pangulo Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa matataas na kinatawan ng Raytheon. Ang Raytheon ay isang malaking kumpanya mula sa Estados Unidos na gumagawa ng mga bahagi at misilang panangga para sa sistemang Patriot. Ang sistemang Patriot ay isa sa pinakamahalagang sandatang hinihingi ng Ukraine upang maprotektahan ang himpapawid nito laban sa mga misil at drone ng Russia. Ayon kay Ruslan Olinik, pansamantalang pinuno ng Kyiv Regional Military Administration, ang tinamaan ng misil ay isang pasilidad sa distrito ng Bucha. Matatagpuan ang lugar humigit kumulang 20 hanggang 30 kilometro mula sa sentro ng Kyiv. Ginaganap sa pasilidad ang isang mahalagang pagtitipon para sa industriya ng depensa ng tumama ang misil. Agad na rumesponde ang mga pangkat ng pagsagip at pagtugon sa emerhensiya upang iligtas ang mga biktima at hanapin ang mga posibleng naipit sa mga gumuhong bahagi ng gusali. Bukod sa mga nasawi at nasugatan, nagdulot din ang pagsabog ng malawak na pinsala sa mga ari-arian sa paligid. Napinsala ang hindi bababa sa 27 bahay at 44 na sasakyan dahil sa lakas ng pagsabog. Kinumpirma naman ng Ukrainian Defense Industry Council na nagpapakilala bilang pinakamalaking samahan ng mga pribadong tagagawa ng armas sa bansa na naroroon sa lugar ang ilan sa mga kinatawan nito nang maganap ang pag-atake. Hindi muna nagbigay ng karagdagang detalye ang konseho tungkol sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Gayunman, itinuturing ang pag-atake bilang isang malaking dagok sa lumalagong industriya ng depensa ng Ukraine. Dahil sa tindi ng pinsala at mga tanong tungkol sa seguridad ng pagtitipon, agad na naglunsad ng masusing pagsisiyasat si Prosecutor General Ruslan Kravchenko. Kabilang sa iniimbestigahan ang posibleng krimeng pandigma na may kaugnayan sa pag-atake ng Russia. Nagbukas din ang mga otoridad ng hiwalay na kasong kriminal upang alamin kung may naganap na kapabayaan sa pag-oorganisa ng pagtitipon. Susuriin ng mga investigador kung sino ang nag-aproba sa lokasyon, oras at paraan ng pagdaraos ng pagtitipon. Aalamin din kung sapat ang mga hakbang na ipinatupad upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Kasabay nito, nagpatupad ang pamahalaan ng Ukraine ng mahigpit na paghihigpit sa paglalabas ng mga detalye tungkol sa pag-atake. Layunin nitong mapangalagaan ang pambansang seguridad at maiwasan ang pagtagas ng sensitibong impormasyong maaaring gamitin ng Russia. Bago ang trahedya, binigyang diin ni Zelensky sa kanyang account sa isang platapormang panlipunan na ang mga misilang panangga para sa Patriot ang pangunahing prioridad ng Ukraine. Layunin ng kaniyang pakikipagpulong sa delegasyon ng Raytheon na mapabilis ang supply ng mga interceptor upang maprotektahan ang mga sibilyan at kritikal na infrastruktura laban sa patuloy na pambobomba ng Russia. Naganap ang pagpupulong ng Ukraine at Raytheon wala pang 3 linggo matapos magbigay ng bagong pangako si Pangulo Donald Trump ng Estados Unidos tungkol sa tulong militar. Sinabi ni Trump na maaring bigyan ng Ukraine ng lisensiya upang makagawa ng mga misilang pananggap para sa sistemang Patriot. Hindi ito nangangahulugang agad na makagagawa ang Ukraine ng buong sistemang Patriot na binubuo ng mga radar, sentro ng command, mga launcher at iba't ibang uri ng interceptor. Nakatuon ang panukala sa posibilidad ng lokal o magkasanib na produksyon ng mga misilang panangga, hindi pa malinaw kung saan itatayo ang mga unang pasilidad at kung kailan maaaring magsimula ang produksyon. Posibleng ilagay muna ang ilang pasilidad sa ibang bansa sa Europa dahil sa panganib na mapuntirya ng Russia ang mga pabrika sa loob ng Ukraine. Sa isa pang palatandaan ng pagbabago sa pananaw ng ilang kaalyado ni Trump, bumisita sa Kyiv si Laura Loomer upang makipag-usap sa mga opisyal ng pamahalaan. Matapos ang ilang taon ng pagmamaliit sa lawak ng pagsalakay ng Russia, hayagan niyang kinondena si Pangulo Vladimir Putin dahil sa mga pag-atake ng misil laban sa Ukraine. Ang kaniyang pagbisita ay itinuturing na palatandaan ng pagbabago sa pananaw ng ilang konserbatibong personalidad sa Estados Unidos tungkol sa digmaan.
Ayon kay Zelensky, nagpahayag ang Raytheon ng kahandaang makipagtulungan sa Ukraine sa paggawa ng mga Patriot Interceptor. Ang sistemang Patriot ay gumagamit ng makabagong radar, mga sistema ng command at pagkontrol at iba't ibang uri ng misilang panangga. Gayunman, wala pang inilalabas na detalyadong opisyal na pahayag ang Raytheon tungkol sa magiging lawak, lokasyon at schedule ng posibleng pakikipagtulungan. Bagamat positibo ang takbo ng mga pag-uusap, nagbabala ang mga eksperto na maaaring abutin pa ng ilang taon ang pagtatayo ng isang kumpletong linya ng produksyon. Malaking hamon ang paggawa ng mga sopistikadong sandata sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan dahil sa mga panganib sa seguridad, kakulangan ng materyales at masalimuot na logistika. Gayunman, nais ni Zelensky na simulan agad ang proseso upang mabawasan ang pangmatagalang pagdepende ng Ukraine sa mga supply mula sa ibang bansa. Samantala, patuloy ang opensiba ng Ukraine gamit ang mga makabagong teknolohiya upang pahinain ang mga puwersa ng Russia. Ayon sa mga ulat, pansamantalang napabagal ang pagsulong ng ilang unit ng Russia dahil sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Marami sa mga drone na ito ang binuo at dinisenyo sa loob mismo ng Ukraine. Ginagamit ang mga ito upang puntiryahin ang mga posisyon ng kaaway sa mga linya ng labanan at mga target na matatagpuan sa malalayong bahagi ng teritoryo ng Russia. Pinalawak din ng Ukraine ang kampanya nito laban sa mga estratehikong pasilidad sa loob ng Russia. Gamit ang mga drone na may malayuang saklaw, pinupuntirya nito ang mga pasilidad ng langis, bodega, pabrika at iba pang lugar na iniuugnay ng Kyiv sa suportang logistical para sa militar ng Moscow. Layunin ng mga pag-atake na gambalain ang supply ng gasolina, produksyon ng kagamitang militar at kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang mga operasyon nito sa Ukraine. Sa pinakahuling mga insidente, inatake ng mga puwersang Ukrainian ang mga bodega ng Wildberries, ang pinakamalaking kumpanya ng bentahan sa internet sa Russia. Ayon sa Ukraine, ginagamit din umano ang ilan sa mga bodega bilang bahagi ng sistemang logistical na sumusuporta sa mga pangangailangan ng militar ng Russia. Mariing itinanggi ng Wildberries at ng Kremlin ang paratang na ito. Kinumpirma ng tagapagtatag ng Wildberries na si Tatiana Kim na tinamaan ang mga pasilidad ng kumpanya sa St. Petersburg, rehiyon ng Leningrad at Simferopol sa Crimea. Ang Crimea ay isinama ng Russia sa teritoryo nito noong 2014 sa isang hakbang na hindi kinikilala ng Ukraine at ng malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad. Naglabasan sa media ng Russia ang mga larawan at bidyong nagpapakita ng makapal at maitim na usok sa kalangitan ng St. Petersburg. 3 pang bodega ng Wildberries ang iniulat na tinamaan na nagmarka sa ika-4 na serye ng mga pag-atake laban sa mga pasilidad nito mula Hulyo 18. Nagdulot ang mga insidente ng pagkagambala sa operasyon ng kumpanya at muling nagtaas ng mga tanong tungkol sa kaligtasan ng malalaking pasilidad na logistical sa loob ng Russia. Dinadala ng mga pag-atake ang epekto ng digmaan ng mas malapit sa mga mamamayan at negosyo sa loob ng Russia. Kasabay nito, sinisikap ng Kyiv na gambalain ang mga pasilidad na iniuugnay nito sa sistemang militar at ekonomiyang pandigma ng Moscow. Ang halos araw-araw na pag-atake ng drone ay nagdulot ng pag-aalala sa iba't ibang rehiyon ng Russia at nagpakita ng lumalawak na kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng mga operasyong malayo sa pangunahing linya ng labanan. Bukod sa mga bodega, tinamaan din ng mga sandatang may malayo ang saklaw ng Ukraine ang isang pasilidad ng langis at isang pabrikang militar na mahigit 1,300 kilometro mula sa hangganan. Ang naturang pabrika sa rehiyon ng Kirov ay gumagawa umano ng mga piyesa para sa mga eroplano at misil na ginagamit ng Russia. Ayon kay Gobernador Alexander Sokolov, 6 na tao ang nasawi at 26 ang nasugatan sa pag-atake sa isang pabrikang militar. Hindi niya pinangalanan ang pasilidad ngunit kinilala ito ng independenteng medyang Astra bilang pabrika ng Avitec. Hindi pa malayang nakukumpirma ang buong lawak ng pinsala at ang eksaktong papel ng pabrika sa produksisyon ng kagamitang militar. Inangkin naman ng Ministry ng Depensa ng Russia na napabagsak ng mga depensang panghimpapawid nito ang 571 drone ng Ukraine sa magdamag na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi pa malayang nakukumpirma ang bilang na ito. Karaniwan nang nagbibigay ang magkabilang panig ng magkaibang bilang tungkol sa mga drone na inilulunsad, napabagsak at tumatama sa kanilang mga target. Patuloy na tumitindi ang labanan habang ginagamit ng magkabilang panig ang mga missile, drone, depensang panghimpapawid at iba pang makabagong teknolohiya. Ipinakikita ng madugong pag-atake malapit sa Kyiv at ng mga ganteng atake ng Ukraine sa loob ng Russia na nananatiling malayo ang posibilidad ng agarang kapayapaan.
Habang lumalawak ang saklaw ng mga target at tumataas ang bilang ng mga nasawi, lumalaki rin ang panganib na mas marami pang sibilyan, infrastruktura at pasilidad ng ekonomiya ang madamay sa nagpapatuloy na digmaan. Nagbabala si Pangulo Donald Trump sa Russia at China laban sa anumang posibleng pagtulong sa Iran sa nagpapatuloy na labanan sa gitnang silangan. Sinabi niyang naniniwala siyang hindi susuportahan ng dalawang bansa ang Tehran, ngunit magiging lubhang masama para sa kanila kung magpapasya silang direktang makialam sa sigalot. Sa isang pahayag sa Truth Social, ibinahagi ni Trump ang ilang detalye ng kanyang naging pakikipag-usap sa mga pinuno ng China at Russia. Ayon kay Trump, sinabi sa kanya ni Pangulong Xi Jinping sa kanilang kamakailang pagpupulong sa Beijing na walang armas na ibibigay o ibebenta sa Iran ang pamahalaan ng China o ang mga kumpanyang Chino. Sinabi rin ni Trump na nagbigay sa kanya si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ng katulad na katiyakan. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, sinabi ni Putin na hindi magbebenta ang Moscow ng mga armas o kagamitang militar sa Iran. Hindi agad naglabas ang Beijing at Moscow ng magkahiwalay na pampublikong kumpirmasyon tungkol sa mga katiyakang isinalaysay ni Trump. Binigyan diin ng Pangulo ng Estados Unidos na magiging malaking pagkakamali para sa Russia at China ang direktang pakikialam sa digmaan. Ayon sa kanya, hindi makikinabang ang dalawang bansa sa pagsali sa sigalot at maari lamang nitong dagdagan ang mga suliraning pang-ekonomiya at pansiguridad na kanilang haharapin. Inilabas ang mga pahayag ni Trump matapos sabihin ni kalihim ng depensa Pete Hegseth sa harap ng mga mambabatas ng Estados Unidos na maaaring may papel ang Russia at China sa ilang aktibidad ng Iran sa magkakaibang antas. Gayunman, hindi nagbigay si Hegseth ng mga partikular na detalye o pampublikong ebidensiyang magpapatunay sa eksaktong lawak ng posibleng tulong ng dalawang bansa sa Tehran. Nagulat naman ng Reuters batay sa impormasyon mula sa apat na magkakahiwalay na mapagkukunan na iniimbestigahan ng mga opisyal ng Estados Unidos ang posibleng papel ng Russia sa ilang pag-atake ng Iran laban sa mga pasilidad ng Central Intelligence Agency o CIA sa rehiyon ng Golpo. Nagdulot umano ng pagkabahala sa mga opisyal ng Pentagon ang katumpakan ng ilang pag-atake ng Iran. Dahil dito, sinimulan ng mga tagasuri ng paniktik na siyasatin kung nakatanggap ang Tehran ng tulong mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga posibilidad na sinusuri ang pagbabahagi ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga target at ang posibleng pagbibigay ng makabagong teknolohiya para sa mga drone. Wala pang pinal na konklusyon ng investigasyon tungkol sa kung tumulong nga ang Russia sa mga naturang pag-atake at kung ano ang eksaktong uri ng tulong na maaaring ibinigay nito. Tumanggi naman ang Kremlin na magbigay ng komento tungkol sa mga ulat na nag-uugnay sa Russia sa mga pag-atake ng Iran o sa posibleng pagbibigay nito ng teknolohikal na suporta. Ang kawalan ng detalyadong tugon mula sa Moscow ay nag-iwan ng mga tanong tungkol sa lawak ng ugnayang militar sa pagitan ng Russia at Iran. Bago pa man lumitaw ang mga bagong alegasyon, nagpatupad na ang Estados Unidos ng mga parusa laban sa ilang individual at kumpanya sa Russia at China. Ayon sa Washington, tumulong umano ang mga naturang entidad sa Iran na makakuha ng mga armas, materyales at teknolohiyang nauugnay sa mga programang militar at misil nito. Hindi nangangahulugan ang mga parusang ito na ang lahat ng paratang ay napatunayan na sa isang hukuman. Gayunman, ipinakikita ng mga ito ang lumalaking pag-aalala ng Estados Unidos tungkol sa mga pandaigdigang network na tumutulong sa Tehran. Nang tanungin ng mga mamamahayag kung nagpasya na siyang maglunsad ng mas malawak na operasyong militar laban sa Iran, sinabi ni Trump na wala pa siyang pinal na pasya. Ipinahiwatig niyang hindi pa agad isasagawa ng kaniyang administrasyon ang pinakamabigat na hakbang militar habang nagpapatuloy ang pakikipag-usap sa Tehran. Sinabi ni Trump na patuloy ang komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa kanya, mas seryoso umano ngayon ang pamahalaan ng Tehran sa mga negosasyon kaysa noong mga naunang yugto ng krisis. Gayunman, sinabi rin niyang hindi pa handa ang Iran na pumasok sa isang pinal na kasunduan. Hindi nilinaw ni Trump kung anong partikular na dahilan ang nagtulak sa Tehran na maging mas seryoso sa mga pag-uusap. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga mamamahayag sa White House, sinabi niyang nananatiling bukas ang pagkakataon para sa isang diplomatikong solusyon. Kasabay nito, muling iginiit ni Trump na hindi papayagan ng Estados Unidos na magkaroon ng Iran ng sandatang nuklear. Ang usapin sa programang nuklear ng Tehran ang nananatiling isa sa pinakamalalaking hadlang sa pagbuo ng isang bagong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Iginigiit ng Iran na mapayapa ang layunin ng programang nuklear nito. Gayunman, nangangamba ang Estados Unidos at mga kaalyado nito na maaaring magamit ang ilang kakayahan ng Tehran sa paggawa ng sandatang nuklear.
Ipinakikita rin ang sitwasyon ng masalimuot na ugnayan ng Estados Unidos at China sa usapin ng pandaigdigang seguridad. Habang mahigpit na magkatunggali sa kalakalan, teknolohiya at geopolitika ang Washington at Beijing, nais ng Estados Unidos na makipagtulungan ang China upang maiwasan ang higit pang paglawak ng digmaan sa gitnang silangan. Kung tama ang salaysay ni Trump, maaaring magpahiwatig ang sinabi ni Xi Jinping na nais ng Beijing na umiwas sa hayagang pagbibigay ng armas sa Iran. Gayunman, nananatili ang malawak na ugnayang pang-ekonomiya at diplomatiko sa pagitan ng China at Tehran. Patuloy ding binabantayan ng mga tagasuri ang ugnayan ng Russia at Iran. Nagtulungan ang dalawang bansa sa ilang larangang militar, diplomatiko at pang-ekonomiya. Gayunman, hindi nangangahulugan ang kanilang pakikipagtulungan na automatikong susuportahan ng Moscow ang bawat hakbang ng Tehran. Kung tama ang salaysay ni Trump tungkol sa naging katiyakan ni Putin, maaaring nagpapahiwatig itong nais ng Russia na iwasan ang hayagang pagbebenta ng armas sa Iran habang nananatiling mataas ang panganib ng mas malawak na digmaan. Mahalaga rin sa Moscow na protektahan ang sarili nitong interes at maiwasan ang direktang komprontasyon sa Estados Unidos. Ang anumang paglala ng tensisyon sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Mahalaga ang seguridad ng mga rutang pandagat sa rehiyon ng Golpo para sa pandaigdigang supply ng langis, presyo ng gasolina at daloy ng mga kalakal. Nakalagay rin sa panganib ang kaligtasan ng libu-libong Pilipinong nagtatrabaho sa mga bansang maaaring maapektuhan ng lumalawak na labanan. Dahil dito mahalagang masusing subaybayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga kilos at pahayag ng Estados Unidos, Russia, China at Iran. Para sa ilang tagasuri, ipinakikita ng kasalukuyang paninindigan ni Trump na sinusubukan ng Washington na pagsabayin ang presyur militar at diplomasya. Ginagamit ng Estados Unidos ang mga parusang pang-ekonomiya, pagbabanta ng karagdagang operasyon at direktang negosasyon upang pigilan ang Iran at maiwasan ang isang mas malawak na digmaan. Gayunman, humihiling pa rin ang ilang mambabatas sa Kongreso ng Estados Unidos ng mas mabilis at mas konkretong aksyon laban sa mga kumpanyang Sino at Ruso na pinaghihinalaang tumutulong sa Iran na makaiwas sa mga umiiral na parusa. Ayon sa kanila, maaring hindi sapat ang mga babala kung walang kasunod na mas mabibigat na hakbang laban sa mga individual at kumpanyang patuloy na nakikipagtransaksyon sa Tehran. Inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na araw ang hayagan at lihim na pakikipag-usap sa pagitan ng Washington at Tehran. Ang takbo ng mga negosasyong ito ang maaaring magpasya kung maiiwasan ang panibagong paglawak ng digmaan o kung muling maglulunsad ang Estados Unidos ng mas malawak na operasyong militar. Samantala, nananatiling handa ang mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon na tumugon sa anumang pag-atake laban sa mga tauhan, base at kaalyado nito. Ang hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi lamang usapin ng dalawang bansa. Nasasangkot dito ang interes ng iba pang malalaking kapangyarihan, pandaigdigang supply ng enerhiya at seguridad ng mahahalagang rutang pandagat. Habang nagpapatuloy ang negosasyon, nananatili rin ang panganib na ang isang maling kalkulasyon o bagong pag-atake ay maaaring magpalawak sa digmaan at magdulot ng mas malubhang epekto sa seguridad at pandaigdigang ekonomiya.